So ang pag-uusapan natin tonight is about million peso ads. So itong million peso ads na ito yung nag-produce sa akin ng million income per month. Hindi siya per kung kailan lang. Every month, 1 million income. And million din kasi yung ginagastos ko pagdating sa ads. And isi-share ko sa inyo kung ano yung pinakasimple na ginagawa ko. Ayoko na siyang pakomplikahin kasi yung mga complicated stuff na andun na yun sa sponsoring magnet tsaka sa website creation. Ito na yung pinakasimple na way na ituturo ko sa. Ito yung updated na version ng FB Ads strategy na ginagawa ko personally as of August 2022. And matagal ko na itong ginagawa. Actually, matagal-tagal ko na rin itong ginagawa. Ilang buwan na rin. And nung napatunayan ko na nag-work siya, nag-decide ako na ito i-share ko din siya sa inyo. Okay, so first, pag-usapan natin yung pinagkaiba ng conversion versus messaging ads. So di ba sa sponsoring magnet as of August 2022, sa sponsoring magnet, ang itinuturo ko doon is messaging ads. Di ba? Messaging ads yung itinuturo ko doon. And yun kasi yung pinaka-basic. Hindi ko kasi pwede pang ituro sa ngayon doon sa sponsoring magnet na yun, yung about sa advanced strategy conversion ads kasi komplikado na. Medyo komplikado na. Kailangan mo talagang pagdaanan yung basic bago ka mapunta sa advanced. So kung sakasakaling meron dyan sa inyo na gusto mo matutunan yung advanced training, nasa Lifestyle Academy yon. Kung hindi ka pa lifestyle student, so kailangan mo mag-upgrade into Lifestyle Academy para matutunan mo yon. So conversion versus messaging ads. Kung mapapansin nyo sa Facebook ads, so share ko sa inyo yun sa okay. So dito sa nakikita mo sa ating screen. So pag nag-create ka 'di ba ng campaign, so merong mga ganitong objectives. Merong mga ganitong objectives. So pag nag-create ka ng campaign, merong awareness, consideration, and conversion. Ngayon yung sa ibang mga Facebook ads, nag-iiba na yung itsura nila pero same pa din naman yung concept. Okay, same pa rin naman yung concept. Nag-iba lang talaga yung itsura. Hindi ko alam kung bakit yung sa iba-iba yung itsura kasi ito, bagong Facebook account na ito pero ganito pa rin, luma pa rin yung ipinapakita niya. Pero same pa rin naman yung concept, messaging at saka conversion. So kung mapapansin nyo, meron tatlo, awareness, consideration, and conversion. Yung awareness kasi, ang ibig sabihin yan, ito, ang gumagamit lang talaga nitong awareness na ito ay yung mga brands na sobrang lalaki. Kasi wala silang pakialam kung matapon yung pera nila. Yung consideration is ito naman, yung gumagamit nito is usually tayo na. Tayo na kasi pagdating sa negosyo natin, since tayo ay considered na small to medium scale na business, small business sa simula, pag nagsisimula ka pa lang, kailangan natin maging profitable agad since day one. Kapag ka nagsimula ka mag-ads, kailangan ang goal na talaga natin maging profitable tayo. Ibig sabihin, ang goal talaga natin, kumita tayo. Kaya hindi tayo pwedeng gumamit yung brand awareness na yan kasi tapon pera lang yan. So sa consideration talaga tayo papasok. And pagdating dito sa consideration na ito kasi usually, ang gumagamit na kasi nito ay yung mga, kapag meron ka ng kumbaga parang warm market, itong consideration pang warm market, pero hindi natin talaga siya usually sinusunod. Ito ay pang cold, warm, at saka hot. Yan tatlo na yan. Cold, warm, hot, hot yan. Pero hindi natin siya sinusunod kasi nga, ang kailangan natin maging profitable agad tayo since day one. Kaya, sa umpisa, ang tinuturo ko is basic messaging kasi ang daling i-set up. Okay, sobrang daling i-set up. Itong mga to, hindi nyo kailangan yan. Traffic engagement, install videos, saka lead generation. Hindi nyo masyadong kailangan yan. Ang pinakakailangan nyo talaga is messages kasi para makausap nyo yung prospect at ma-convert nyo siya or ma-close nyo yung deal. Okay, ma-close nyo yung deal, ma-sponsor nyo siya, mapa-enroll nyo siya sa Team Genuine Academy. Okay, kasi kapag itong traffic engagement, hindi nyo control eh. Hindi nyo sila nakakausap. Okay? And dahil madali lang siyang i-set up, which is yung Facebook page lang ang kailangan mo, chatbot, at saka gagawa ka lang ng dark post na VSL, tapos message, makakapag-set up ka na. Unlike kasi dito sa conversion na to, which is ito lang naman yung ginagamit, yung conversion, kailangan mo pa ng website. Which is meron talaga siyang investment. Mag-i-invest ka dyan sa website na yan, mura lang naman yata. Alam ko, di ka aabot ng mga 3,000 na yata mahal sa pag-create ng first website mo. Which is iyan, medyo komplikado na siya. Kaya itinuro namin siya sa Lifestyle Academy. Para pagdating mo kasi dito sa conversion part na ito, naintindihan mo na yung basics ng Facebook ads. Which is itinuro sa sponsoring magnet. Okay? Kaya napaka-importante na naiintindihan nyo to. Kaya yung basic mo na tinuro na messaging, madali siyang i-implement. Ngayon, pagdating sa conversion at messages, ano yung pinagkaiba nitong dalawa na to? Sa messages, ang hinahanap, kaya kung mapapasin mo, pag hinover mo dito, show people ads that allow them to engage with your messenger. Tapos pagdating dito sa conversion, show your ads to people who are most likely to take action, like buying something or calling. So,
Sa Tagalog, okay, Tagalogin natin para mas madali natin maintindihan. Pag nag-create ka ng messaging campaign, itong messaging campaign na ito, ang hinahanap ni Facebook ay yung mga tao na mahilig mag-message. So tandaan nyo yun ha, sa bawat campaign. So hindi ko na ituturo yung iba sa inyo kasi hindi naman natin madalas ginagamit yan, hindi naman talaga kailangan. Ang pinaka-importante lang itong message at saka conversion. Sa messaging campaign, ang hinahanap ni Facebook, pag nag-create ka ng messaging campaign, whatever type ng creative, whatever type ng interest yung i-target mo, whatever type, ang hahanapin ni Facebook ay yung mga taong mahilig mag-message. Tandaan mo yan ha. Mahilig mag-click nung send to message na button. Ngayon, kapag conversion campaign naman ang pinili mo, ang hahanapin ni Facebook ay yung mga taong mahilig magbayad. Mahilig bumili. So sa tingin mo, alin dito sa dalawang campaign na ito yung magbibigay sa'yo ng mas malaking sales? Sige nga, i-chat mo dyan. I-chat mo dyan sa baba. Alin sa tingin mo sa dalawang campaign na to, messaging o conversion, yung magbibigay sa'yo ng mas malaking sales? Ulitin ko, pagdating sa messaging at conversion na ads, ang messaging ad ay hahanapin ni Facebook yung mga taong mahilig mag-message. Kasi si Facebook, meron niyang data sa ating lahat ng users. Okay, dyan sila yung mayaman sa data. Alam ni Facebook lahat ng activities na ginagawa natin sa Facebook. Mas kilala pa tayo ni Facebook kaysa sa sarili natin. So alam nila yung pattern natin. Saan tayo mahilig mag-like, saan tayo mahilig mag-comment, mag-share, or mag-click, whatever. Kaya merong si data na bilyong-bilyong worth ng data pagdating dito sa mga bagay na to. Kaya alam ni Facebook na hahanapin niya, pag nag-create ka ng messaging campaign, isahanapin niya yung mga tao na mahilig mag-message. Okay, mag-click ng send to message. Pagdating sa conversion, ang hahanapin niya ay yung mga taong mahilig bumili o mahilig magbayad. Alam kasi nila yan. Kung sino yung mga taong mahilig mag-add to cart, mahilig mag-shop now, alam nila yan. Mag-buy now, alam nila yan kung sino yung mga tao na yan. Okay, kaya mapapansin mo sa result na nakuha namin, majority talaga ng napapa-enroll namin sa Team Genuine Academy sa aming ads ay yung mga tao na ay on the spot. I mean on the spot. So ibig sabihin nagbabayad na lang kaagad sila. So yung iba dito sa inyo, karamihan dito sa inyo baka ganun yung ginawa mo. 'Di ba nagbayad ka na lang, wala nang masyadong usap-usap. Meron ba sa inyong ganun? Yung before ka nag-enroll sa Team Genuine Academy, nagbayad ka na kaagad. Diba? Kasi alam ni Facebook yung patterns nyo. Alam ni Facebook yung action na ginagawa natin sa Facebook. Okay? So I hope na naging clear tayo pagdating dito sa dalawang klase ng objective na yan. Dalawang klase ng objective campaigns na yan. Okay. So next, pag-usapan natin, ano yung goal? Okay. Ano yung goal ng ads na kinikreate natin? So ito ay overall goal na ng ads na kinikreate natin. Okay. Sa lahat ng ads na i-create natin, ito yung pinaka-goal natin. Yung mga itinuro ko sa sponsoring magnet at saka pati sa website creation, i-update rin yan soon. Pero kaya ko create itong training na ito is para ma-implement nyo na kaagad. Okay, kasi ito updated na kaagad. Okay, so first goal. Mag-usapan natin number 1. First goal. So our goals pagdating sa Facebook ads. Number 1 is low CPP. Okay, low CPP. Ano ibig sabihin ng CPP? Cost per purchase. Ibig sabihin, ito yung halaga ng bawat prospect na napapa-enroll mo sa Team Genuine Academy. So for example, gumastos ka ng 1,000 pesos na ads. Tapos sa 1,000 pesos na yan, nakapagpa-enroll ka ng 3 katao. Okay, 3 tao yung nag-enroll. Magkano yung cost per purchase mo? So ang formula lang naman ito is kung ilang tao yung napa-enroll mo, yung ad cost mo, ad spent, i-divide mo lang siya dun sa purchase. So ganun lang naman yun eh. So 1,000 divided by 3, magkano yun? 333.333. Ganyan. Tama ba? So gamit nga kayo ng calculator. Hindi ako nagamit ng calculator eh. Tama ba? 33 ba? 33.33. 1,000 ito, hindi 100. Tama ba? Ako na mag-calculator. Divided by 3. 333. Okay, 333.33.
So ito yung cost per purchase mo. So ibig sabihin, nagbabayad ka kay Facebook ng 333.33 pesos sa bawat taong mag-enroll. Okay, so nagde-depend yan sa sa testing, sa creatives, maraming factors yan, pwedeng bumaba yan, pwedeng tumaas. So ang goal natin kapag tayo ay nagke-create ng ng ads is mapababa natin yung CPP. Mapababa natin yung CPP or break even. Break even. So ngayon, magkano yung CPP? So kaya sabi ko kanina, 'di ba, kailangan na aral mo na yung income booster before ka pumunta sa training na 'to kasi kailangan kabisado mo yung kitaan natin. So as of August kasi 'di ba luma pa yung ating starter course, luma pa yung ating yung direct. Pero starting September 1, ang direct referral na is 300. Tapos yung pairing 600 yung pairing. Ngayon, magkano dapat yung maging max na cost per purchase mo every ads? Para maging break even ka or ang maximum natin is break even. So ibig sabihin, kung wala ka pang waiting to be paired, okay, kung wala kang waiting to be paired sa iyong genealogy, ang max dapat na cost per purchase mo 300 pesos lang. So ipapakita ko sa inyo ano yung ibig sabihin nitong cost per purchase na ito. Share ko sa inyo. Punta tayo dito sa aking ads. So ito, tinuro ko naman ito sa do sa basics. Ayun, may cost per purchase na nakalagay. 95, 53, 67. So ibig sabihin, dito sa isang ad na ito, okay, dito sa isang ad na ito, gumastos ako ng 700 pesos for the past 7 days. I mean, 700 pesos per day, pero nag-spend na ako ng 1.9, tapos nakapagpa-enroll ng 20 katao. So ibig sabihin, nakakapagpa-enroll ako ng 95 pesos sa bawat isang tao dito sa ad set na ito. So sa iba't ibang ad set, iba't iba yung cost per purchase. Ako personally, ang maximum ko pa lang sa ngayon is 300 pesos kasi yung luma pa, 'di ba? Yung luma pa na na pairing eh. Pero by next month tataas na yung cost per purchase ko na kaya kong i-allot. Okay, so I hope na nagigets niyo yung pagdating doon. So balik tayo dito sa ating whiteboard. So kapag ka ikaw starting itong itinuturo ko is starting September 1 na ito ha. Starting September 1, 2022. Kasi ang direct referral na is 300 pesos eh. So kung wala kang waiting to be paired, maximum mo lang na i-allow sa CPP mo or cost per purchase mo is 300. Pero kung meron kang waiting to be paired, 600. Pwede or pwede pang maging 900 kung direct referral mo. Kasi is 300 plus 600, di ba? 900 pesos direct referral. Kung direct referral mo. Kasi kami mga leaders, meron na kaming mga closers. So ang computation namin, wala nang kasamang direct referral kasi hindi na sa amin napupunta yung direct referral. Pero since kayo, wala pa naman kayong mga ganon kasi yung closers na yan, ituturo ko sa leadership masterclass kapag leader ka na, kapag diamond leader ka na, doon mo yan matututunan. So siguro ang pinaka-max na pwede mong ibigay, depende kung meron kang waiting to be paired tapos direct referral mo pa yan, 900 pesos starting September 1. Okay, kasi break even yon. So ibig sabihin, kapag yung cost per page, gumastos ka sa ads, tapos nakapagpa-enroll ka, tapos yung cost per purchase mo is 900 pesos, break even ka, tabla lang. Okay na, balik buhunan lang. Pero pag yan ay tumaas na, mas tumaas na sa 900 pesos yung cost per purchase, kailangan mo nang gagpatayin yun. So mamaya pag-uusapan natin yung about dyan. Okay, second goal natin is mapataas natin yung ating high net profit. High net profit. So, ibig sabihin, yung take-home pera mo. For example, gumastos ka sa ads ng, let's say, 10,000 pesos, kumita ka ng, ang bumalik dito sa 10,000 pesos mo na to is 50,000 pesos. So, kung ima-minus mo itong 10,000 pesos, meron kang take-home na 40K. Yan yung net profit mo. Okay? So, tinuro naman, alam ko tinuro na ito sa tinuro na ito sa basics natin. So, ang goal natin, second goal natin is mataas na net profit. Ang pinaka-bottom line talaga natin, ang pinaka-goal natin is mataas yung net profit mo kasi yan yung take home mo. Yan yung magagamit mo para sa sarili mo or para paikutin mo ulit para sa business or whatever. So yan yung second goal natin. Ngayon kung mapapansin nyo dito sa bagong training natin, hindi na natin goal ang ROAS.
Huwag ka nang tumingin sa ROAS. Starting ngayon, na itinuturo ko ito sa inyo, huwag ka nang tumingin sa ROAS. Hindi yan ang importante. Kung gusto mo kumita ng malaki, kung gusto mo na kumita talaga ng limpak-limpak katulad namin, hindi na ROAS yung importante. Ang importante is mapababa mo yung CPP tapos mapataas mo yung net profit mo. So bibigyan ko kayo ng example. Marami kasi sa inyo yung nabubulag masyado sa ROAS. Which is ako, nabulag din ako sa ROAS. Pag mababa na yung ROAS, pinapatay ko na yung ads. Which is, hindi nyo rin kasalanan kasi nga, yun yung naituro ko sa lumang training natin na i-update natin. Pero ngayon, huwag nyo nang tingnan yung ROAS. Ang pinaka-importante na lang yung CPP, cost per purchase, saka itong net profit mo. Magkano yung take home mo. So for example, kumita ka, nag-gross profit ka, nag-gross income ka ng 100K, tapos yung ad spent lang is 10,000 pesos. So, ilang ROAS yan? Sige nga, i-chat nyo dyan para alam ko kung naintindihan nyo talaga yung mga natututunan nyo. Ilan ang ROAS mo? Nag-gross income ka ng 100,000, ang ginastos mo lang sa ads is 10,000 pesos. Ilan ang gross? Hindi tayo magpo-proceed hangga't hindi kayo sumasagot. Bahala kayo. Ilan ang ROAS? Ilan ang ROAS? 100K gross, 10K ad spent, ilan ang ROAS niyan? Return on ad spent. Ang daming hindi nag-aaral sa inyo, ang daming din nakikita ko, ang daming hindi nag-aaral. 10x ang ROAS. So bakit naging 10x yung ROAS? Ang ibig sabihin ng ROAS is return on ad spent, di ba? Yung bumalik sa'yo sa ginastos mo sa ads. Gumastos ka ng 10,000, kumita ka 100K. Ilan na bumalik sa'yo? Times 10. 10 times 10, 100. Ah, di ba? Hindi ka nag-aaral ng ads, balikan nyo yung basics. So, another example. 10x na ROAS ha. So magkano ang neto nito? So magkano net profit nito? Gumastos ka ng 10,000 na ads, kumita ka ng 100K, magkano yung net profit mo? Di ba? Tinuturo ko pa lang dito kanina. Magkano net profit mo? 90K. Okay, yan yung take home mo. Kasi 10K lang yung ginastos mo, kumita ka 100,000 eh. Okay. So another example. 1 million. Kumita ka ng 1 million. Nag-gross income ka ng 1 million, pero ang ginastos mo is 900,000. Ilang ROAS niyan? Pwede naman kayong mag-calculator eh. Hindi nyo naman kailangan computein sa utak nyo yan. Ilan ang ROAS? 1.1x na ROAS. So, magkano yung take home? Magkano yung net profit? 100. Okay, ngayon tatanungin ko kayo. Sinong panalo? 10x na ROAS o yung 1.1x na ROAS lang? Dito, 10,000 lang yung ginastos mo, kumita ka 100K, 10x yung ROAS mo. Diba? Dito, kumita ka 1M, tapos 900K yung in-spend mo, 1.1x lang yung ROAS. Yung bumalik. 1 times lang. No, sino panalo dito? Yung may malaking balik, yung may malaking ROAS, o ito yung 1.1x lang. Di ba? Yung 1M yung panalo. Bakit yung 1M yung panalo? Sa mga sumagot ng 1M, bakit 1M yung panalo? 1.1x lang yan yung ROAS. Kasi hindi naman natin goal, di ba? Hindi nga, sabi ko nga, hindi natin goal ang ROAS. Ang goal natin neto. Kahit pa 900,000 ang ginastos nito sa ads, mas malaki kumpara dito, tapos mas malaki pa yung ROAS nito kesa dito, mas malaki pa rin yung neto ng gumastos ng 900K. Natalo pa rin yung 90K niya. Pero mas malaking ROAS nito. So nagigets nyo na kung bakit yung net profit. Okay, another.
Kung sa ngayon, ang enrollment fee natin sa ngayon as of August 2022 is 2.5 pa. Diba? 2.5 lang. Kasi starting September 1, hindi na. Nasa 5,000 na. Dito sa 100K na to, ilan yung napa-enroll? 40 katao. Dito sa 1M, ilan napa-enroll? 2.5. 400. Sa tingin nyo, sino dito sa dalawang ito? Ito, sa 100K, 40 na pa-enroll. Ito sa 1M, 400 katao, yun na pa-enroll. Sa tingin nyo, sino dito sa dalawang tao na to, sino dito sa example A na 100K at example B na 1M, sino sa kanila yung mas mataas ang chance na magkaroon ng leaders? Yung example B. Bakit? Bakit yung example B? Yun ay dahil sa volume. Ibig sabihin ng volume, yung dami plus yung compound effect. Na volume, or in other words, no, para mas madali niyo maintindihan, hindi volume. Mas madali niyo maintindihan. Numbers game. Naalala niyo itong training na to? Numbers game? Padamihan? Sila yung magkakaroon ng mas mataas na chance na magkaroon ng leader kasi ang dami nito eh. Tapos yung compound effect. Mas mataas yung chance na magkaroon ng leader, mas mataas yung chance na mag-compound yung resulta. Kasi nagkakaroon ng leaders. Pag sinabing compound, yan yung pumuputok yung resulta mo. For example, dati kumikita ka lang ng 10,000 isang buwan, naging 100,000 bigla. The next month or after 2 months, naging 100K na. Kasi naapektuhan ka na ng compound effect. So ngayon, pagdating sa compound effect, hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. Pero pag nangyari yan, magugulat ka. So gusto nyo, bigyan ko kayo ng example ng compound effect. Okay, bibigyan ko kayo ng example ng compound effect para mas madali nyo na maunawaan. Ito yung posible na mangyari sa inyo kapag in-implement nyo lahat ng mga tinuturo ko. Especially kapag nagkaroon ka na ng maraming leaders sa ilalim mo. So before ka magkaroon ng maraming leaders sa ilalim mo, dapat ikaw mismo leader ka. Hindi ka magkakaroon ng leader sa ilalim, ikaw mismo hindi. Once in a blue moon yan kung mangyari. So ito yung tinatawag na compound effect. So last year 2021, okay, ang total lang ng kinita ko sa buong taon ng 2021 is 2 million. So ito lang yung monthly income ko niya, no? Hindi pa kasama yung referral incentive, wag na natin isama yan. Ito na lang. So January 2021, 148, 133, di ba 112. Yan, ganyan lang yung income ko. Nung last year lang, 2021. 184, 160 per month na yan. Isang buwan na yan. So 2 million total. Ngayon, nung nagkaroon ng compound effect, nung nag-take effect na yung compound effect, dahil sa laki ng ginagastos ko sa ads at saka sa dami ng mga naging leaders na mga nag-step up, ito na yung nangyari. January, 375. February, 521. March, 745. Isang buwan yan, ha? April, 844. May, 828. June, 802. Bumaba. July, 1.1 million. Pwede na ba? Okay na sa'yo yung ganyang income. So, hindi pa tapos ang taon, kumita na ako ng 5.2 million. Hindi pa kasama yung GLR, hiwalay pa yan. Hindi pa kasama yung referral incentive, hiwalay pa yan. Hindi ko na ipapakita yun sa inyo, baka hindi na kayo makatulog. Yan yung compound effect. Okay? At para at least magkaroon kayo ng idea, anong ibig sabihin ng pag top 4 ka? Isipin mo, ganyan yung kinikita ko, top 4 pa lang ako. Last month, nag-top 3 ako, July. Pero ganyan pa lang yung kinikita ko. Paano pa yung mga top 2, top 1? Okay? So ito yung nami-miss out mo kapag natatakot kang malugi sa ads. Pag nalulugi ka, papatayin mo, titigil ka na, yan yung nawawala sa'yo. Kasi hindi mo naiintindihan. Ngayon sa ads, ang nangyayari ngayon is binibigyan mo ng pera si Facebook para
Kumbaga parang ang nangyayari sa ads is binibigyan mo ng piso si Facebook para bigyan ka ng 10, bigyan ka ng 20, bigyan ka ng 30, 50. Eh yung iba sa inyo kung natalo lang ng konti, 'di ba? Natalo lang ng konti, nalugi lang ng konti, ayaw na, tinitigil na. Yan yung nawawala sa iyo. Kaya hindi ka nag-grow katulad nung result na meron kami. Kaya tinuturuan ko kayo ng strategy kung paano mo siya implement. Pero kahit anong strategy ang ituro ko sa inyo, kung takot kang malugi sa ads, walang mangyayari sa iyo. Kahit sang negosyo ka naman magpunta, ganun pa din naman eh. Kung gusto mo ng mas mabilis na resulta, kailangan mo mag-Facebook ads. Kung ayaw mo, kung gusto mo yung mas matagal, bahala ka sa buhay mo. Kami gusto namin mabilis. No? Gusto namin mas mabilis sa pamamagitan ng Facebook ads. Okay? So, at least may idea na kayo. Okay, proceed tayo. Okay, so ngayon maging technical naman tayo. So, paano mo siya i-implement? Okay, paano mo i-implement yung mga itinuro ko pagdating sa ads? So, meron akong ginagamit yung 1-for-1 method. Ito, simple lang naman yun. Actually, naituro ko na ito, pinost ko na ito na nakaraan sa SMG. Pero inulit ko lang ulit tapos gagawa natin ng tawag dito ng video. So, meron akong ginagawa 1-for-1 method. So, ito yung how to. 1-for-1. So, anong ibig sabihin nito? One campaign, 4 conversion events. Ito for conversion lang ito. Hindi ito pang messages. Walang ganito sa messages. 4 conversion events, 1 creative. Okay? 1 creative. So yan, 1 campaign, 4 conversion events, 1 creative. So anong ibig sabihin nito? So sa 1 campaign, 4 conversion events, isang 1-day purchase, isang 7-day purchase, isang 1-day initiate checkout, at saka isang 7-day initiate checkout. Tapos isang creative lang yan. Pare-pares na creative lang yan. So ibig sabihin yun yung use existing post, yun lang yan. So ganyan lang ako mag-testing ng aking ads. So ngayon pagdating sa pag-testing ko ng ads, kasi marami akong Facebook page na hindi nyo kailangan gayahin yung maraming Facebook page. Marami akong Facebook page kasi nga marami akong mga closers. At yun tinuro ko yun sa Leadership Masterclass. So kung gusto mo na ma-achieve yung ganong kalaking income, kailangan maging leader ka. Hindi mo kikitain yung ganon na hindi ka leader. Mas posible pa na mabuhay ka ng hindi humihinga kaysa kitain mo yung ganon na hindi ka leader. Imposible. Hindi mangyayari yun kahit kailan. Hindi ka kikita ng kasinlaki ng kinikita namin na hindi ka leader. So, sa akin kasi per Facebook page, 3 creative yung tinetesting ko. Every time. 3 creative lang, nagte-testing ako. Kayo, pwede kayo magsimula ng ganon. 1, 2, 3. Walang testing kung iisa lang naman eh. 1 o 2 creative, pwede na rin yan. Maximum of 3 para hindi ka na malito. Kasi kapag ka dinamihan mo masyado yung creative na tinetesting mo, malilito ka na. Kasi hahanapin mo dyan, ang unang goal natin is mahanap natin yung winning creative. Kaya isa lang. So, ibig sabihin, kung magte-testing ako ng 2 creative, ibig sabihin, ang mangyayari, kailangan ko ng 8 conversion events. Kasi sa bawat 4 na conversion events, isa lang yung creative eh. Kung magte-testing ako ng creative number 2, creative. Kailangan ko ng another 4 na ganito. Kailangan ko ng another 4 na ganito for conversion events ulit. Okay, so for conversion events per creative yan. So, ganyan ako mag-test. So, bibigyan ko kayo ng example. Pakita ko sa inyo yung isa sa mga ads natin. Okay, so for example, ito. Ayan, ilang creatives ito? 1, 2, 3. So, 3 creatives ito sa isang campaign. Kaya, supposedly 12 ito eh. Hindi ko alam kung bakit 11 lang. Pero supposedly 12 yan. Kasi nga, sa bawat isang creative, 4 na conversion events, di ba? 4 na ad sets. So, yung conversion events na yon yung nandito. Yan, no? Yung conversion event, purchase, initiate, checkout yan. Tapos 7-day at saka 1-day click lang. Hindi ko ginagamit yung 1-day click or view. 1-day click at saka 7-day click lang. So, hanap ako ng
Yung mas madaling maintindihan. Pag isang creative lang. Wait. Yan, ito. Ito example ng ano lang, isang creative lang yung tinetesting ko. Actually, itong creative na ano na to, itong creative na to is winning na eh. Panalo na siya. Kaya na-testing ko na panalo siya, kaya yan yun ang ginagamit ko. Isang campaign, 4 na ad set kasi isang purchase 7 day, isang purchase 1 day, isang initiate checkout 1 day at saka isang 7 day na initiate checkout. Tapos pare-parehas lang yung creatives. Okay, isa lang 'yan. Existing post 'yan. Hindi yan new creative per hindi yan new post per ano. Existing post 'yan. Kung ano yung tinuro ko sa basic yun pa din. Okay, so naintindihan na ba yung 1 for 1? Madali lang naman intindihin. Naintindihan kung pinanood niyo yung basic, maintindihan niyo yun. Kung hindi ka nanood ng basic, hindi mo maintindihan talaga 'yan. Okay, so ganun lang yung ano natin, ganun lang yung way ng pag-test natin pagdating sa 1 for 1 method. So pare-pares na target at creative. Okay, pare-pares lang din yung target. Isang target lang yon. Ang umpisa na ite-testing natin, okay, balik muna tayo dito sa whiteboard. Kapag ka nagte-testing ka, ang unang-una mong hahanapin, number 1 is winning creative. Number 2, kapag nahanap mo na yung winning creative, tsaka ka maghanap ng winning target. Or yung ano, yung audience, hindi audience, yung interest. Or winning interest. Winning interest. Okay, once na mahanap mo na yung winning creative, yung kasunod naman is yung winning interest. Then yun na lang. Hindi ko na to pakukomplikahin kasi kapag kasi maraming factor na pwede mo pang hanapin eh. Pwede mo pang hanapin yung winning age, pwede mo pang hanapin yung winning gender, pwede mo pang hanapin yung winning conversion events, marami ka pang pwedeng hanapin. Pwede rin winning language or what, hindi, Filipino lang tayo. So, pero para mas madali at mas simple mo na gawin, hanapin mo lang, ang pinakauna kailangan mong hanapin is yung winning creative. So ngayon ang tanong, paano kung doon sa 3 creatives na ginawa ko, lahat magaganda yung CPP, mababa yung CPP? Eh di maganda. Hindi tuloy-tuloy mo lang, di ba? Pero kung sakali kung sakali na meron talaga diyan na hindi mananalo, hindi mananalo, kailangan mo mag-test ng panibago. So paano kung sa unang testing ko, yung winning creative, hindi ko makuha yung winning creative kasi mataas lahat yung CPP. Mataas lahat yung cost per purchase. Nag-exceed siya doon sa maximum na kaya mong ibigay. Magte-testing ka, dito ka naman hahanap. Hahanap ka ng bagong interest. Pero same creatives pa rin yung ite-testing mo. Kung halimbawa kung 3 yung tinetesting mo, same pa rin yung gagamitin mo kasi wala ka nahanap na winning creative eh. Kung sakasakali man na wala ka pa rin mahanap pagdating sa imposible eh. Pero pagdating dito sa winning interest, makakahanap ka na dyan eh. Wala ka pa rin mahanap, pwede mong itry sa age. Wag pala sa age kasi ang default lang talaga natin pinakabata na is 22, 40. Ang suggest ko is 22, 40 na. Kasi pagdating ng mga 40 plus pataas, 41, 45, lalo na hindi na marunong gumamit ng gadget, mahirap na turuan. Wag ka nang magpa-enroll ng ganun kasi sayang lang. Number 4, pwede mo, pagdating sa age, yan na lang ang suggest ko, 20 to 40. Pero pagdating sa gender, pwede ka mag-test ng gender. Pwedeng pwedeng female lang, pwedeng male lang, or pwedeng both. So, hanapin mo yon. Pero usually, kapag nagte-testing ka ng winning creative, dito pa lang sa unang dalawa, mahahanap mo na eh. Okay? So, it doesn't matter naman kung basta pagdating sa number of audience, mas malaki, mas maganda. Hindi ko maalala kung ano yung tinuro ko doon sa basics na kung ilang milyon, pero sa ngayon, at least 3 million. At least 3 million na 3M yung audience size. Huwag nyo nang babaan dyan. Kasi kapag mas malaki yung audience mo, ito yung na-realize ko based on experience din. Kapag mas malaki yung audience mo, mas madali siyang i-scale. Mamaya pag-usapan natin yung about sa scaling. So ngayon ang tanong naman, magkanong budget yung starting? Ako, ang suggest ko 200 pesos per day. Testing lang. Ewan ko, nakita nyo kanina doon sa ads ko, 200 pesos lang per day. Yan yung budget ko pag testing.
And hindi ko na pinatatagal yan. So ganito yung pagdating sa ano naman. So i-share ko sa yung pagdating naman sa pag-testing. Basta mas-spend mo na yung 200 pesos na yan. Okay, mas-spend mo na yung 200 pesos na yan. Doon ka na magde-decide kung papatayin mo o hindi. So for example, sa 200 pesos, ang maximum na CPP na goal mo is 300. Yan na yun, maximum na CPP na yan. Tapos nag-ads ka, tapos and hindi kasi to sa time frame eh. Basta ma-spend mo yung ma-spend mo yung 200 pesos na yun, yung unang 200 pesos. So ipakita ko sa inyo pagdating dito sa Pag ako nag-check ng ads ko, pag ako nagka-calibrate, palaging naka 7 days ito. Last 7 days. Okay, palaging naka last 7 days yan. Okay, kung hindi man is yung latest 7 days palagi. So naka-default na ako na ganyan. Hindi ako ng this week, hindi ako kasi pag this week 3 araw lang eh kasi ang kinakount ng week is Sunday ang simula. So 24 to 30. 1 2 3 4 5 6 7. So yung 7 days na yan, ganyan ako palagi tumingin. Hindi ako tumitingin ng daily, hindi ako tumitingin ng monthly, palaging 7 days. So yung first 7 days na yon. So for example, ito. O sa first 7 days nitong ad na to, 54 pesos pa lang yung nagagastos. Hindi pa ako magde-decide dyan. Okay, hindi mo na magde-decide dyan. Doon yata sa tinuro ko sa lumang training is sa impression ako tumitingin. Ngayon hindi na. At tinitingnan ko is yung amount spent. Dapat eto conversion kasi to. Conversion to. Pag yung kasing messaging, iba yun eh. Kung ano tinuro ko malamang yun pa din yun. Pero pag conversion kasi, dapat meron ka na kaagad result dito. So sa unang spend ko ng 200 pesos, magde-decide na ako kung papatayin ko yan o itutuloy ko. So dapat magka-result na yan, meron na dapat mapa-enroll yan, dapat meron ng purchase yan within the first 200 pesos ng spending niya. So nagigets nyo ba? So sa ganung paraan, mas mabilis ka na makakapag-adjust, mas mabilis ka na makakapag-scale, at mas mabilis yung magiging resulta mo. At hindi ka masyadong magagastosan ng malaki. Pero pagdating pa rin dito sa ads, palagi nyo natatandaan, ang pinakamalaking factor pa rin talaga pagdating sa ads is yung creatives mo. Gaano kalupit yung creatives mo. So meron tayong mga bagong creatives, di ba? In-announce ko nung nakaraan. Meron tayong mga bagong creatives na pwede nyong gamitin. Diba? Especially kung wala ka pang ganong kalaking result. Kaya sa simula, mag-iipon ka muna ng result mo eh. Magpapalaki ka muna ng result mo, then pag lumaki ng result mo, mag-create ka na ng sarili mong creatives. So sa simula, gamitin mo muna yung creatives natin sa Team Genuine, and then later on, magte-testing ka na ng sarili mong creatives. Okay, pag magte-testing ka na ng sarili mong creatives, kung meron ka ng winning creatives sa ngayon, wag mong papatayin yun, syempre. Golden goose mo yan eh, nangingitlog ng ginto yan para sa'yo, di ba? Nagbibigay ng pera para sa'yo. Wag mong papatayin. Magte-testing ka lang ng panibago na, ikaw na, yung mukha mo na yung naandun, video mo na yung naandun, or picture mo, bahala ka kung paano. Pero creatives pa rin talaga yung pinaka-importante. So pagdating sa testing, yung unang 200 pesos dapat magka-result na yan. So for example, sa first 200 pesos na spend, meron akong 4 na ad set, di ba? So halimbawa dito, ad set 1, 2, 3, 4. Okay. So dito sa una, ang naging cost per purchase ko is 310 pesos. Sa ikalawang ad set ko, ang naging cost per purchase ko is 50 pesos. Sa ikatlo, 210 pesos. Sa ikaapat, 120 pesos. Sa unang 200 pesos na na-spend ko. So, ibig sabihin, meron nang bumili. It doesn't matter kung ilan yan. Basta yung cost per purchase naman ang importante. So, ngayon, since ito, ang maximum cost per purchase ko lang 300. Ito, nag-310. So, anong gagawin ko dito? Kill. Off na yan. Patay na yan. Anong gagawin ko dito sa tatlo? Pasok sila. 50 pesos, 210, 120. Ang gagawin ko dito sa tatlo na to, scale up. And kapag ako nag-scale up, vertical scaling ginagamit ko, hindi ako nag-horizontal. Yun ang effective sa akin, yung vertical scale. So magkano yung idadagdag ko na budget? 40 pesos per day. Depende kung panalo siya ha. Hindi 40 pesos per day, talo na, dagdag ka pa ng dagdag. Hindi ganun yun. Basta panalo siya, 40 pesos ng 40 pesos yung dinadagdag ko. Bakit? Kasi 20% ng 200 pesos, 40 pesos. Hindi ko siya binibigla. Kasi napansin ko na kapag binigla mo yan, nag-testing na rin kasi ako, na ginawa ko horizontal scaling, nanalo siya, tapos nag-duplicate ako, tapos ginawa kong 500 agad, pumapangit yung resulta. Yun yung sa experience ko.
So ulitin ko, this is conversion, hindi to messaging. Kaya mabilis talaga ang resulta pagdating dito sa conversion. So as long as panalo yung CPP ko, hindi tumataas yan, nagche-check ako daily. Okay, nagche-check ako daily. Ang checking ko sa ngayon is twice a day. Hindi nyo naman kailangan gayahin. Pwede, kasi kaya ako twice a day, malaki budget ko. Ngayon gumagastos ako ng 14,000 per day sa ads. Per day, 14,000, 1,400. So, kasi na-disable yung nakaraan kong ads. Yung dati kong ads, gumagastos na ako doon ng 50,000 isang araw. So, kaya kailangan ko talagang mag-check at least twice a day para hindi ako malugi. Kasi sobrang laki na ng ginagastos ko sa ads. Pero kayo, since maliit pa lang, yung karamihan sa inyo, maliit pa lang yung ginagastos sa ads, hindi nyo kailangan mag-check twice a day. At least once a day ka lang mag-check. I-check mo, ako nag-check, pinakamagandang time para mag-check or mag-calibrate is 10 p.m. onwards. Okay, 10 p.m., 11, 12, midnight, mas maganda yung ganun. Wag umaga, wag hapon, wag maaga sa gabi, wag yung mga paggabi pa lang, wag ganun. Kasi ang ginagawa ni Facebook, pag nag-scale up ka, halimbawa, 5 p.m. ka nag-check, tapos ang budget mo 300 pesos, tapos nag-scale up ka ng 340, 5 p.m. pa lang, 340 kasi 40 pesos per day. Pipilitin ni Facebook ubusin yung 340 na yan bago matapos yung araw. Tapos halimbawa, do sa isang araw mo na yon is nakaka 200 pesos pa lang yung spend niya kahit ng budget mo 300. Pipilitin niya ubusin yan. So pumapangit yung result pag ganun. Kaya mag-calibrate kayo, gabi na, 10 p.m. mas later mas maganda. 12 midnight pinakamaganda onwards. Okay, 12 midnight. Kasi wala na masyadong ano sa ads niyo yan. Kokonti na yan kasi madaling araw na lalo na kung target niyo Pilipinas ang target natin. So ulitin ko, pinakamaganda at 10 p.m. or hanggang 12 midnight. Kung mas madaling araw, pwede pa rin naman. Pero ito na yung pinaka-optimal para sa akin. Para hindi kayo masyado mapuyat din. So, ganun lang ako nag-check. So, everyday titingnan ko, as long as hindi tumataas ng 300 pesos yung CPP ng bawat ad set na to, magdadagdag ako everyday ng 40 pesos. Dadagdagan ko lang ng dadagdagan yan. Kahit magkano pa umabot yan. Kahit maging 1,000 yan, ganyan. Kasi nagbibigay sa akin ng pera eh. Bumabalik sa akin ng mas malaki yung pera. Bakit ko hindi dadagdagan? Okay? So, marami bang natututunan so far? Learning ba? Learning? Yes, isang ad set. Isang ad set, 200 pesos. Hindi yan per campaign. Per ad set, 200 pesos. ABO, hindi ako gumagamit ng CBO. ABO. So, kung maganda yung result ng lahat, edi mas maganda, i-scale up mo lahat. Kung pangit lahat, edi mag-testing ka ng panibagong target. Or kapag nakatesting ka na ng 3 beses na or hanggang 5 times na same creative tapos iba't iba yung target pero pangit pa rin kinalalabasan, possible, pangit yung creative mo. Kaya kailangan mong palit. So kapag nakatatlo ka na, nag-testing ka, unang testing mo, 1-for-1 method, di ba? Tapos tinesting mo, isang creative lang. Pangit, walang nanalo. Next, testing ka ulit. Ibang target audience naman, same creative pa din, 1-for-1 method pa din. Pangit ulit. Tapos nag-testing ka, ikatlong beses, testing ka, unang spend na 200 pesos, 1-for-1 method pa rin. Pangit pa din yung result. Baka pangit talaga yung creative mo. Palit ka na. Okay, hanap ka na ng iba na creative. Alright? So, ganun lang naman kasimple yung ginagawa ko. Di ba? Simple lang. Ano lang talaga siya? Numbers game lang talaga. Okay? And ito i-expect nyo, kapag nag-scale up ka, bababa yung ROAS mo. Bababa yung ROAS mo. Yan yung palagi mong tatandaan. Hindi tataas ang ROAS mo pag nag-scale up ka. Kapag lumalaki yung ad budget mo, yung ad spend mo every day, bumababa yung ROAS mo. And katulad ng itinuro ko sa inyo kanina, hindi importante yung ROAS. Ang importante yung cost per purchase at saka yung net profit. Huwag nyo tingnan yung ROAS. Ang tingnan nyo yung cost per purchase o yung net profit. Okay? Yun ang bottom line natin, hindi ROAS. Kasi matatakot ka, ba, lumalaki na yung ano. Di ba? Laki na ng ad spend ko tapos yung ROAS ko bumababa. Wala tayong pake sa ROAS as long as maganda yung cost per purchase, mababa yung cost per purchase, malaki yung neto ko, wala akong pakialam kung magkano ROAS yan. Kahit 0 point something lang yung ROAS na yan, basta mataas yung neto ko at mababa yung cost per purchase ko, volume yan, maganda pa rin yung result. So bibigyan ko kayo ng case study na real life case study talaga. Okay, so ito yung ad spend ko from this year, 2022 hanggang July. Diba? January to July. Ad spend ko noong January, 188. 149 nung February,
500 nung March, 455 nung April, May 497, 612 nung June, July 727. Tingnan mo yung ROAS. Nung bumaba yung ad spend ko nung February, tumaas yung ROAS. Di ba? Nung bumaba yung ad spend ko, tumaas yung ROAS. Pero yung neto, tingnan mo yung difference. Okay. So dito medyo break. Okay lang, di ba? Itong 150, ito yung pinakamababa compare sa pinakamalaki kong ad spend. Yeah, pinakamababa 4.51 ang ROAS. Ang neto is 500. Approximate net is 523,000. Yung pinakamalaki kong ad spend, 2.16 ang ROAS. Magkano net? Alin mas malaki doon sa dalawa? Mas mahal pa nga yung CPP nito eh. Nasanay lang ako CPA. Iisa lang ang ibig sabihin niya na cost per acquisition, cost per purchase, iisa lang yung ibig sabihin niya. Nasanay lang talaga akong CPA ang tawag ko. Pero ang nakalagay kasi sa Facebook, CPP, cost per purchase. So, naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. The more na nag-scale up ka, so ito yung average ad spend ko per day. Nung July, nag-23,000 na ako per day. Yung ROAS ko ang baba, pero yung neto ko lumaki. Kumpara dito sa 150 lang yung ginastos. Ang taas nga ng ROAS, baba ng neto. Tapos dito sa CPP, hindi siya ideal. Lugi talaga ako dito. Okay, lugi ako dito sa CPP na ito. Kasi 'di ba ang max ko lang talaga dapat ngayon 300 pesos. Pero at the end of the day, ang laki pa rin naman ng neto ko eh. So bakit ko pakikialaman 'yan? 'Di ba sabi ko sa inyo, ang pinaka bottom line naman natin yung net profit eh. 'Di ba bakit ako malulungkot? Kahit na nakilaki ng CPP ko, sobrang laki din naman ng neto ko eh. Bakit ako malulungkot? Dito sa May at June, no, umabot ako ng almost 1.2. Samantalang ang maximum ko lang 300 pesos. Pero yung neto ko, approximate net income ko, di ba? Kalating milyon pa rin. Ba't ako mag-aano? So, naiintindihan nyo na ba? Kapag nag-scale up ka, tumaas yung ano mo, yung ad spend mo, expect mo bababa yung ROAS, pero wag nyo nang pakialaman yung ROAS na yan. Hindi yan importante. Importante, malaki yung net income mo, mapababa mo yung CPP. Pero kahit na, ano yung mas importante dun sa dalawa? CPP, mababang CPP o malaking neto? Ano sa tingin nyo? Ano mas importante dun sa dalawa? Mababang CPP or malaking net income? Malaking net income pa din. Kasi ito nga yung take home mo. Okay? Ito yung take home mo. Kung tumaas yung CPP mo, pero ang laki pa ng neto mo, edi tuloy mo lang. Binibigyan ka ng mas malaking pera. Bakit mo titingnan yung iba pang mga factors na yan? Diba? Kung mapapababa natin to, tapos mapapataas pa yung neto, edi mas maganda. Pero kung mataas yung CPP, pero mataas pa rin yung neto, doesn't matter. Net income, yun pa din ang goal natin, yung take-home money natin. Okay? Naintindihan ba yung mga tinuturo? So, pinakita ko sa inyo yung result na yon. Hindi ibig sabihin nun, magiging ganun na rin yung sayo once na ginawa mo itong million ad strategy natin. Kasi marami pang ibang factor, actually hindi naman marami, pero meron pang ibang factor para ma-hit yung ganong kalaking klase ng income. Una is yung sa ads nga. Doon magsisimula lahat eh, kasi yun yung pinakamabilis na magbibigay sa'yo ng malaking income. Pero para mapalaki mo ng ganong kalaki 6-figure amount up to 7-figure amount yung income mo, kailangan maging leader ka. Nasa leadership yung pagpapalaki ng income. Yung pag-compound effect, yung tinatawag. Pag sinabing compound, yung biglang lalaki yung income mo. Kasi nga mapapansin nyo, di ba? Last year, di ba, 2 million. Kinita ko isang taon. Isang buong taon na yon. Pero nung dumami yung leaders, in-implement ko itong mga tinuturo ko sa inyo ngayon, dumami yung leaders. Biglang putok, di ba? 7 months pa lang, 5 million na. Nalampasan ko na yung isang taon ko, 7 months pa lang. And palaki pa yan ng palaki hanggang sa mga susunod na buwan. Lalaki pa yan ng lalaki. Kaya yung mga umattend nung anniversary last time, nakita nyo 4 million lang yung kining. Ako, nagulat ako. Sabi ko, bakit 4 million lang yun? Ang liit lang pala. Diba? Pero sa susunod, more than 10 million pa yun. Kasi ini-implement ko itong itinuturo ko sa inyo. Nagko-compound yan. So kung gusto mo na mag-compound, sa umpisa kikita ka ng malaki talaga kapag ka ikaw, di ba? Kapag ka mas malaki yung magiging take home mo, pero hindi mo ma-experience yung residual income, yung passive income na ganun kalaki, na kapag wala kang leaders sa ilalim mo, lalo na kapag hindi ka leader. So I encourage every single one of you na nandito sa training na ito na mag-step up ka bilang isang leader
alamin mo kung paano ka magiging team leader, alamin mo kung paano ka magiging diamond leader, mag-apply ka kung sa tingin mo ay, kung makita mo na qualified ka na for team leader, mag-apply ka na kaagad, implement mo kasi hindi mo kikitain yung ganong kalaking income kung hindi ka leader. Alright? So, yun lang naman yung lesson natin for tonight. So, before tayo matapos, mag-a-allow pa ako ng yung mga 15 minutes na Q&A. So, mag-Q&A tayo. Meron ba kayong mga question? Any question regarding sa Facebook ads? Yung mga tinuro ko for tonight. Tungkol sa income analysis, may mababago. Sa income analysis, actually, hindi naman kailangan na baguhin yung sa referral incentive kasi DR yun eh. Kung meron kayong DR na sa inyo nakapangalan, pwede nyo ilagay pa din doon. Yung direct referral na income. Teka lang. Ay, hindi na pala. Kahit pwede nyo nang tanggalin yun kasi pwedeng i-leave blank nyo na lang. Pero next year, mawawala na yan. Kasi wala naman na tayong wala nang referral incentive starting September 1. Kasi ang laki na ng direct referral sa GFAX pa lang, 300 pesos na. So hindi na kailangan ng referral incentive doon. Testing po ng audience per campaign. Pwede ka mag-testing na per campaign para mas organize. Ako ayaw ko lang kasi dumadami yung tinitingnan ko. So ang ginagawa ko, ito bigyan ko ng example. Dumadami kasi yung chine-check ko kaya hindi naman kasi ako nalilito. Pero kung gusto mo mas organize, pwedeng ganun. So for example ito, isang campaign lang siya, pero 3 creatives ito. 3 ba? 15 ad sets na magkakaibang creatives. Pero iisang lang yata nito audience, tama ba? Isang audience lang. Pero minsan meron ako mga campaigns na ito katulad nito. Iisang creative lang ito pero magkakaibang audience sa isang campaign. Hindi naman kasi ako nalilito kapag ginagawa ko to. Yung isa pwede kasing pwedeng isang campaign lang tapos yung 4 na ad set kasi 4 na conversion events. Tapos same audience tapos kung gusto mo ng different audience, create ka ng another campaign, wala namang problema yun. Parang lang yung personal preference na lang yun. Kung alin sa'yo yung sa tingin mo yung mas organized, yung mas madali mong maintindihan yung ads mo. Sa akin kasi, na-irita ko kasi ang dami ko nang chine-check isa-isa. Pwede ko namang i-check ng lahatan. So, yun. Yung website na nakakonect sa ads manager ko na na-restrict, pwede ko po ba gamitin sa ibang? Yes, pwede yun. Pwede mo pa rin gamitin yun sa iba. Itanggalin mo lang yung connection sa yung connection na yun sa lumang ads manager mo kung kayang tanggalin. Pero, pwede naman yun. Kasi sa connection, kasi hindi ako gumagamit ng BM. O yung isa pala, hindi ako nagamit ng BM. Personal ad account lang yung ginagamit ko. Kasi kapag gumagamit ako ng BM, ang daling ma-restrict. Mas mabilis ma-restrict sa experience ko. Tapos, para mai-connect ko lang yung yung ads manager na yun sa website, Pixel lang yung ginagamit. Di ba? Ang dali na, wala na masyadong arte. Ngayon nga wala nang domain verification choba-choba ngayon eh. Di ko alam ko sa BM lang yata yung may ganun. Pero sa personal ads manager ko wala nang ganun eh. Kukunik ko lang sa Pixel, okay na yun. Good to go na yun. Pag na-disable, gawa ng bagong bili or gawa ng bagong ad account, connect ulit ng panibagong Pixel, i-delete yung luma, tapos ganun ulit. Pagdating sa restriction pa lang yung tatandaan, normal yan. Wala tayong lusot. Kahit na gaano pa tayo sumunod, marerestrict. Kaya kailangan niya ng backup palagi. At least 3, 4, 5, mas maraming backup, mas maganda na mga ad account. Yung mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak nyo na mga negative. Di ba? Turuan nyo lang na gawin kayong admin sa ad account nila. Okay na yun. Backup nyo na yun. Hindi nyo na kailangan buksan yung Facebook nila para ma-access yung ad account nila. Basta maging admin ka lang sa ad account nila, okay na yun. Okay? So, any more question? Meron pa ba? Wala na? Alright. So, kung wala ng question, picture-picture na tayo.